Nakapamili na naman nga kami ng stock dito sa bahay mga mare. Kamatis na 20 pesos lang isang balot, talong pang torta o pang sahog sa paksiw. Itong wrapper naman para sa gagawin kong cheese stick, repolyo pang sahog sa pansit o sa nilaga, sibuyas na puti para sa gagawin naming dinakdakan, mga sili at luya. Yung sili hindi talaga nawawala dahil mahilig kami dyan. Parang mas masarap kasi kumain pag may sili. Bumili nga rin pala ako ng saba na saging, parang gusto ko kasi magmaruya pang merienda. Bumili nga rin pala kami ng asin yung rock salt dahil naubos na rin. Itong mga frozen food pag wala nang may isip na ulam at pang mabilisang luto. Pagsawa na rin kasi yung mga bata sa sabaw pinag-hotdog namin. Gustong gusto kasi talaga ng mga bata yung hotdog. Nag-stock na nga rin pala kami ng mga isda katulad nitong ulo ng salmon. Sinisigang namin ito mga mare, yung may miso, at itong tilapia pala ay pang prito o paksiw. Sariwang-sariwa nga pala itong nabili naming galunggong kaya bumili na rin kami. At ito naman yung mga karne, ribs na pang sigang at may atay ng baboy, pisngi para pasandinakdakan, manok pang prito or tinola. Bumili din kami ng bangus pang prito, pwede ding sigang. Nakabili rin pala kami ng tahong mga mare, pwede rin nating itinola ito. May nabili pala kaming maliliit na galunggong mga mare at ipapaksiw nga namin ito. Masarap din pala siyang iprito mga mare. Nung natapos ko na ang linisan yung mga isda at karne ay gumawa naman ako ng sauce ng fishball. Nag-grate kasi ako dito mga mare. Naglagay nga lang pala ako ng 2 kutsarang cornstarch, 3 kutsarang asukal, toyo na tansyahan lang. Dumating na nga rin pala si Ate Erich mga mare galing school at tuwang-tuwa nga siya. Pinakita niya nga dahil marami daw siyang star. Ilang minuto nga lang mga mare ay kumulo na din yung sauce ng fishball. Bali binukudan ko pala yung mga bata ng sauce dahil lalagyan ko siya ng sili. Mas masarap kasi pag maanghang-anghang siya mga mare. Nailuto na pala ni Mr. itong paksiw na maliliit na galunggong. Isa nga din pala ito sa paboritong ulam namin ni Mr. At syempre hindi mawawala yung sili dyan mga mare. Mas masarap kung medyo nagmamantika yung paksiw mga mare. Maya-maya nga ay naisipan ko na ang gawin yung cheese stick mga mare. Shoutout nga pala sa mga sinampay ko dyan sa likod. Mukhang nagpaparamdam na sila. Tupiin ko na daw. Bukas na lang pag sinipag ako. Hiniwa ko na nga yung mga cheese mga mare. Ito palang queso de bola ay galing kila mama. May natira pang kalahati kaya naisip ko gawin na lang siyang cheese stick. Mahilig din kasi yung mga bata sa cheese stick mga mare. Tinamad na nga akong lutuin yung fishball at kikiam nung meriendahan. Paano ba naman kasi nabusog kami sa tinapay na binili ni Mr. Kaya gabi ko na siya nailuto. Sinabay na lang namin siya sa kanin. Tapos yung paksiw nga pala ang ulam namin ngayon mga mare. Pagkatapos ko nga magligpit ng mga pinagkainan at gawin pa yung ibang gawain ay oras na nga ng tulog mga mare. Sinasanay ko nga pala magbasa si Ate Erich dahil malapit na ang 3rd grading nila. At itong si Brielle nga naman ay nanggugulo sa ate niya. Kinaumagahan nga pala mga mare ay araw na naman ang Lunes. Umpisa na naman ang araw ng pagsigaw-sigaw natin dahil minsan ang bagal nila kumain at kumilos lalo na pagpasukan na. Tsinatsagaan ko talagang pakainin si Ate Erich bago pumasok mga mare para naman hindi siya matamlay sa school. Kumakain naman siya mag-isa pero pag bagong gising kasi ay talagang tsatsagaan kong pakainin dahil wala pa siyang gana. Naglalakad na nga kami papunta sa school mga mare at medyo mainit na nga ang panahon. Kaya huwag niyong kalimutan magdala ng payong ha. Pag-uwi nga namin agad ng bahay, nakita ko nga agad itong mga sinampay ko. Kailangan ko na ata talaga silang tupiin at baka maabutan na naman ang next labahin. Hanggang dito na lang po ang ating mini vlog. Sana po ay suportahan nyo ang aking mga videos. Salamat po!